Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. Ba't yan ako nating hindi pala? Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-uusapan naman natin ano naman yung mga dapat i-advance study sa computer science third year. So as you can see, hindi ko na pinagsama guys. Kagaya ng mga nakaraan nung first year, second year, pinagsasama ko yung IT and ComSci. So ngayon kasi, pagdating sa third year guys, inuna ko yung information technology. Ngayon naman is yung ComSci. Hindi ko na pinagsama dahil dito mo na mapapansin slight difference ng dalawang courses. So dito mo na mararamdaman yung mathematics and data ng mga computer science. So unlike sa IT guys kung saan parang nandun na sila sa nagtatrabaho na sila, they're already working on application or software development, and then meron na sila mga technical. Sa ComSci naman guys, palalim na ng palalim yung mga math namin at saka mga data and artificial intelligence. So ito na nga, hindi na natin patatagalin pa. Number one, we're still going to talk about programming languages or yung structure programming. It will always be part of our lives as a computer science student. And actually, kahit hindi ka na student, it will always be. Kasama na dito guys yung mga control structures, data types, variables, functions, arrays, data structures, and object-oriented programming. So as you can see guys, dito nag-aaral pa rin tayo ng mga programming languages. Speaking about programming languages which makes program that deals with data, so nandito pa rin guys yung mga algorithm. So as you can expect, yung algorithm and complexity, kasama pa rin dito yung sorting and search algorithm. Time and space complexity, mga algorithm design. So pinag-usapan natin ng second year yung algorithm design. Also, time and space complexity analysis. Ito siguro guys, pwede ko itong ipantay sa data structures, yung automata and formal languages. Isa to sa pinakamahirap guys, yung automata. So maganda, ito yung unahin ninyong i-advance study. So kasama na dyan yung mga regular expressions, regular languages, yung mga finite or finite automata, push down automata, turning machines. Grabe guys. Bahala na kayo mag-research, okay? I'm just going to give you the category. So kailangan nyo yung aralin. You need to prepare for that because it's one of the hardest, yung automata. Some institutions still talks about computer architecture, which is sa iba naman is napagdadaanan na yan as earlier as first year and second year. Yung mga memory caching, hierarchy, input and output systems. So i-search nyo na lang yan, computer architecture. Kasama na dyan guys yung network communications. So I'm quite sure na pag-aralan nyo to ng first year sa iba. Kasi kami first year na pag-aralan na namin to. Yung mga TCP IP protocols yan, na pag-aralan na namin yan first year pa lang. So if you want a video guys, may ginawa akong video dyan, yung TCP IP, routing and switching. So dapat aware na kayo dyan. As earlier as first year pa lang, alam ko pinag-aaralan na yan. But still, you might expect that pagdating ninyo ng third year. Sa ComSci naman kasi to. So sa ComSci, parang nadadaanan lang natin to sa first year, and ngayon sa third year pwede nyo rin tong i-expect uli. And dahil nga we're computer science, we deal more a lot about data. So you should always expect guys na pag-aaralan ulit natin dito yung mga database system. As earlier as second year, alam ko pinag-aaralan na to ng mga information technology. Kasi sa information technology guys, second year pa lang, meron na silang web technology. Nag-aaral na sila ng web development. So napagdadaanan na nila yung SQL, yung mga database. Ay naman as computer science guys, isa sa mga dapat nating aralin is itong database. So ano nga ba mga pinag-aaralan dyan? Ganun pa rin guys, SQL, mga database designs, database concepts, something like that. So i-write down nyo na lang tapos i-dig deep nyo na lang sa internet. And also guys, dahil nga database yung pinag-aaralan natin dyan, therefore kasama na dyan yung data analytics. As computer science student guys, napaka-importante na aware tayo sa data analytics. Kasi it might be our future job, yung mga data analyst. So ano yung mga pinag-aaralan dito guys? Kasama na dito yung mga data processing, data statistics, data analysis, and yung mga data visualization techniques. And another subject guys, sa panahon natin, ano ba yung pinakamalaking inaandaran ng data? Okay, di ba yung pinakasikat ngayon yung artificial intelligence? So meron tayong artificial intelligence guys. So kasama dyan guys yung machine learning, deep learning. So yan, mga nakakasalamuhan na niya. Open ka lang ng YouTube, makikita mo na yung mga videos about machine learning, deep learning, yung mga artificial intelligence. So at least have a background about how the AI works. Okay, and also pagdating sa programming languages, ang masasabi ko guys is Python. Kasi yung Python guys, yung pangunahing programming languages na ginagamit sa AI development. And also guys, pag-usapan din natin dito yung human-computer interactions, how we interact dun sa mga computers. Kasama dito yung interaction designs at saka yung usability. Para tong kumbaga sa web development, parang front-end siya guys, okay? Yung user interface at saka yung user experience. Kung ano yung mapipil natin as human if we interact dun sa mga computers. I have a background for that guys. Pag-aralan nyo na yan, mag-advance study na kayo about human-computer interaction. So guys, ito rin guys yung application development and emerging technologies. So meron din yung mga IT nito. So kasama rito guys yung mga integration, cross-platforms, and also yung serverless and cloud computing. And also guys, expect nyo na rin magkakaroon na tayo ng thesis. So ayan, yung ibang institution, meron na silang thesis. So may thesis na guys, third year pa lang. Kailangan nyo nang ihanda yung sarili nyo. Pag-aralan niyo yung mga research methodology. Literature review. So para ka lang bumalik ng SHS, di ba? Literature review, kailangan natin yan. Also, yung data gathering, or dito naman ang tawag natin is data collection and analysis. Kagaya ng information technology guys, meron din tayo rito ang technopreneurship. So yung mga startup, mga business model, yung sinasabi ko sa
sa inyo guys. And then again guys, so far, yan yung mga bagay na dapat ninyong pag-aralan. I hope na nilista ninyo guys, and if hindi ninyo nilista guys, balikan nyo lang yung video. Again guys, if you found this video helpful, please don't forget to subscribe, comment, and like. And also, share mo na rin sa mga kaklase mo guys. Alam nyo yung mga comments and like ninyo, that supports me kasi bago lang ako nag-YouTube, diba? Although I created this YouTube channel na matagal, it's way back like 2018. Pero ngayon lang ako nagtuloy-tuloy, consistently nag-upload ng mga videos. So yung mga comments, mga likes, mga nakakatuwang comments, positive comments, so yun yung nag-i-inspire sa akin para magtuloy-tuloy. Share some comments, ideas, any suggestion, mga topics na gusto ninyong pag-aralan natin. And guys, nga pala, if you want to be part of my Facebook group, meron akong group guys dun sa mga self-study learners, even mga students, yung mga nag-advanced study. Kasi yung mga materials ko guys, ina-upload ko dun sa group ko guys where I share yung mga pinag-aaralan ko. And I also share some infographics that are beneficial sa mga pag-aaral ninyo. So if you want to be a part of that group, nandyan yung Facebook link niya guys sa baba. And also, nandun na rin yung mga resources kung gusto mo magkaroon ng copy ng mga soft copies na ginagamit ko dito sa aking mga vlogs. Again guys, thank you so much for watching. See you in my next vlog.